Ang kwento ay nagsisimula kay Beelzebub, na isa sa 7 prinsipe ng impyerno, na ipinatapon mula sa langit nang magtaksil siya sa Diyos at ngayon ay namumuno sa kaharian ng pandemonium, kung saan ginugugol ng lahat ng dating anghel ang kanilang walang kamatayang buhay. Marahil ay iisipin mong nakakatakot ang isang demonyong tulad niya, ngunit nadiskubre ng bago niyang katulong, si Merrin, na si Beelzebub ay isa palang dalagang mahilig sa mga malalambot na bagay, nangangailangan ng tulong para kumilos na parang isang normal na demonyo, at naging abala sa kakaibang ugali ni Merrin. Ang impyerno, na kilala rin bilang pandemonium, ay ang kaharian ng mga demonyo. Dahil wala si Satanas, ang pinakamataas na pinuno ng pandemonium ay si Kamahalan Beelzebub, na namamahala sa di mabilang na mga demonyo kasama ang iba pang mga Panginoon na naglilingkod sa kanya. Salungat sa popular na paniniwala, ang pandemonium ay isang mapayapang kaharian na puno ng masisipag na demonyo at mga Panginoon na nagtatrabaho upang matiyak ang kapayapaan at kasaganaan. Ang pinakanatatanging personalidad sa kahariang ito, gayunpaman, ay ang pinuno nito, si Beelzebub, na dating isa sa pinakamamahal na anghel ng Diyos, isang serf. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon, si Beelzebub ay isa palang magandang dalaga na may blonde na buhok at asul na mata na may labis na pagmamahal sa mga cute at malalambot na bagay. Maging sa kanyang panaginip, naiisip niya ang malalambot na cotton candy at mga nilalang nakahawig ng cotton balls na tinatawag na gossamers. Dapat siyang dumalo sa isang mahalagang pulong ngunit nahuli dahil sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang bagong itinalagang tagapaglingkod, si Merrin, na napakamasigasig sa kanyang trabaho, ay may ganap na magkaibang imahe ng pinuno ng impyerno sa kanyang isip, isang imahe na lubhang kaiba sa tunay na Beelzebub. Nagulantang siya nang matuklasan na huli na ang kamahalan sa pulong, kaya dali-dali siyang pumunta sa silid nito at natagpuan itong natutulog na napapalibutan ng malalambot na gossamers. Naguluhan, pinanood niya habang casual itong nagising, at ipinaliwanag na gusto niyang direktang madama ang kalambutan ng mga nilalang, kaya kakaiba ang kanyang ayos ng pagtulog. Pinayuhan ni Merrin si Beelzebub sa kanyang mga tungkulin at hinimok siyang maghanda para sa araw. Bagamat tila ang isang katulad ni Beelzebub ay mas gugustuhing maglaro ng mga cute na bagay buong araw, siya ay talagang masipag at nagsisikap ng husto upang mapanatili ang kanyang kaharian. Napansin ito ni Merrin at ikinatuwa ang kanyang dedikasyon. Natagpuan niya itong kaibig-ibig ngunit mabilis na naipaalaala ang kanyang pagiging isip bata na nakakabigo sa kanya. Bagamat tila naiinis siya sa mga kalokohan nito sa realidad, naisip niya na cute ang mga ito, na nagpapakita na siya ay medyo malambot ang puso. Tumakas siya para pakalmayan ang sarili, sinasabi sa sarili na dapat mas seryoso ang kamahalan sa halip na ang dalagang tila malilimutin. Narinig siya ng ibang tao at nagkomento na talagang kakaiba at cute si Beelzebub, na ikinagalit ni Merrin. Hindi niya matitiis ang sinumang magsasabi ng anumang kaina-hinala tungkol sa kanya, kahit na wala silang masamang ibig sabihin. Natanto ng lahat kung gaano niya hinahangaan at sinasamba ang kanilang pinuno. Tiniyak nila sa kanya na kahit na tila malambot si Beelzebub, sa totoo lang, siya ay lubos na nakatuon sa kanyang trabaho at hindi man lang magbaba ng tingin kapag nakapokus. Si Merrin lang ang pinaghihirapan ni Beelzebub na reklaman, at ito ay dahil lang sa malalim niyang tiwala sa kanya. Ang marinig ito ay labis na ikinatuwa ni Merrin, at nagsimula siyang magyabang na siya lang ang makakayanan nito. Tunay na may puso siya ng isang dalagita. Matapos ang kanyang trabaho, papunta na si Beelzebub sa kanyang silid nang pinigilan siya ni Merrin at binigyan siya ng alpaca fur night sweater. Sinabi niya sa kanya na huwag matulog ng walang damit at isuot ito sa gabi, na labis na ikinatuwa niya. Nagustuhan niya ang regalo at masayang isinuot ito para sa kanya, na muling ikinapula ng mukha ni Merrin. Kinabukasan, ginaisang siya ni Merrin at sinimulang sabihin sa kanya ang kanyang schedule, nakasama ang mga ordinaryong gawain tulad ng pakikipagpulong sa pulisya at mga Panginoon at pagrepaso ng mga karaniwang pamamaraan. Tinanong niya kung bakit hindi sila gumagawa ng mga bagay tulad ng panunukso sa mga tao at paglihis sa kanila tulad ng dapat gawin ng mga demonyo. Ipinaliwanag niya na hindi ganoon gumagana ang mga bagay at ang kanilang ginagawa ay bahagi rin ng plano ng Diyos. Sa ngayon, sinabi niya na ang kanyang papel ay maglaro kasama ang kanyang malalambot na kaibigan dahil iyon ang plano ng Diyos para sa kanya. Dahil sa pagkaunawa na binabaluktot lang niya ang mga patakaran upang umayon,
hinawakan ni Marin si Beelzebub at dinala siya upang siyasatin ang mga kapitbahayan at karaniwang mamamayan ng impyerno. Dinala lamang ni Beelzebub si Marin at 2 pang demonyo, na ikinabahala ni Marin dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Gusto niya na mas maraming bantay si Beelzebub, ngunit tiniyak ng 2 pang demonyo sa kanya, na sinasabing napakalakas niya. Si Beelzebub ay kanang kamay ni Satanas at buong tapang na lumaban sa digmaan. Ang mapayapa at maayos na pandemonyum ay salamat sa kanyang pamumuno. Matapos umalis si Satanas, nagkaroon ng maraming pagtatangka sa pagpatay at mga kudeta upang sakupin ang kaharian, ngunit nag-iisa si Beelzebub na tinalo ang mga suwail na demonyo at iniligtas silang lahat. Nang marinig ang tungkol sa kanyang kaluwalhatian, nagsimulang magduda si Marin sa kanyang sariling pagiging kapaki-pakinabang at nagtaka kung talagang nakakatulong ba siya sa kamahalan. Gayunpaman, pumasok ang kanyang protektibong ugali nang makita niya si Beelzebub na tumatakbo patungo sa mga hayop sa kalye at binubuli ng mga ito. Pinagsabihan niya ito, sinasabing huwag itong tatakbo nang wala sila, naguluhan sa kung gaano ito kakyot. Ngunit sa tipikal na ugali ni Beelzebub, mabilis itong naligaw, nawala sa kanyang pagiging malilimutin, na ikinatakot ni Marin. Agad siyang naghanap sa kanya sa buong kapitbahayan. Natakot siya na baka makita siya ni Marin, at natakot siya na, sa takot para sa kanyang kaligtasan, sa huli ay natagpuan niya itong napapalibutan ng ilang kadudad-ang binata. Mabilis silang binugbog niya, ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang ang lahat at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala para sa kanya, ngunit sa susunod na sandali, idinikit ni Marin si Beelzebub sa dingding, sinasabi sa kanya na palagi siyang mag-aalala para sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Beelzebub naman ang naguluhan sa biglaang lapit at pagmamahal nito, hindi alam kung paano magre-react. Umuwi sila na sinisikap ni Beelzebub na takasan siya at ang kakaibang bagong damdamin na gumagalaw sa kanyang puso. Si Marin, nang mapagtanto ang kanyang ginawa, ay nawala sa kanyang emosyonal na pagsabog at nagsimulang humingi ng paumanhin, iniisip na galit siya. Ngunit malayo sa katotohanan iyon. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Mabilis na umatras si Beelzebub sa kanyang silid habang si Marin ay nalungkot, iniisip na nagkamali siya ng labis. Sa gayon, nagsimula ang paglalakbay ng pinuno ng impyerno, si Beelzebub, habang sinisikap niyang maunawaan ang hindi pamilyar na damdaming ito na namumulaklak sa kanyang puso. Isa na namang karaniwang araw ng trabaho para kay Beelzebub, na napapalibutan pa rin ng mas maraming gossamers. Si Marin ay patuloy na nag-iisip kung ano ang magagawa niya upang mas matulungan ang kamahalan, sinisisi ang sariling pagkukulang sa hindi pagiging sapat na katulong. Habang naglalakad siya ng malalim sa pag-iisip, biglang nadulas ang kanyang paa sa hagdan at nahulog siya. Maaari sana itong maging isang nakamamatay na aksidente, ngunit isang malakas at guwapong demonyo ang sumalaw sa kanya bago pa siya tumama sa lupa. Nagulat si Marin na makita ang maskuladong demonyo na nagligtas sa kanya at naisip niyang gusto niyang maging katulad nito, ang perpektong larawan ng isang may kakayahan at binatang demonyo. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay sa halip na magsalita, ginamit ng demonyo ang mga piraso ng karton na may sulat upang makipag-ugnayan. Tinanong niya si Marin ng ilang tanong tungkol sa kanyang kalagayan, tinitingnan kung ayos lang siya. Nagpasalamat si Marin sa kanya, sinabing ayos lang siya salamat sa kanyang kalusugan, at tinanong kung paano niya napaunlad ang ganoong makapangyarihang katawan at aura. Nagtanong din siya tungkol sa pagkakakilanlan ng demonyo. Tila naguluhan ang binata at tinanong kung hindi kilala ni Marin kung sino siya. Nahihiya, ipinaliwanag ni Marin na bago pa lang siya sa lugar, na naging dahilan upang tahimik na lumakad palayo ang demonyo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Marin, iginiit na gusto niyang maging katulad nito. Binalaan siya ng demonyo na siya ay malulungkot lamang, ngunit si Marin ay determinado, nagpa siya na sundin siya, iniisip na makakatulong ito sa kanyang paglalakbay upang maging perpektong katulong para kay Beelzebub. Nagkasama silang pumunta sa cafeteria, kung saan in-order ng demonyo ang kanyang karaniwang pagkain. Inaasahan ni Marin ang isang kahanga-hanga dahil sa maskuladong pangangatawan ng demonyo, ngunit sa kanyang pagtataka, ang order ay isang plato ng malalambot na pancake. Naisip ni Marin na may mali nang sabihin ng demonyo na mali ang order, ngunit napagtanto niya na ang demonyo ay gusto lang ng mga pancake na hugis oso.
Nagulat, nagpasya si Mary na bulag na sundin ng demonyo at umorder din ng parehong bagay para sa kanyang sarili. Naniniwala pa rin na ang sekreto sa lakas ng demonyo ay dapat nasa ibang lugar. Tinanong ni Marin kung ano ang ginagawa nito sa kanyang libreng oras. Ipinaliwanag ng demonyo na gusto niyang mangolekta ng mga oso, bagamat si Marin, sa kanyang pagkasabik, ay hindi naintindihan at inakala na ang ibig sabihin nito ay totoong mga oso. Nang idagdag ng demonyo na nangongolekta rin siya ng mga elepante, mas lalo pang humanga si Marin, naniniwalang tumutukoy ito sa mga buhay na hayop. Sa pagkakita sa tunay na interes ni Marin, masayang inanyayahan ng demonyo siya sa kanyang silid upang ipakita ang kanyang koleksyon, bagamat nakaramdam si Marin ng takot. Sa kabila ng kanyang takot, nanag ang kuryusidad, at sinundan niya si Ibra, Azazel, upang matuto patungkol sa sikreto ng tagumpay ng misteryosong demonyong ito. Nang makarating sila sa silid ni Azazel, nagulat si Marin na makita itong puno ng mga malalambot na laruan at teddy bear. Masayang naglalaro ang malaki at maskuladong demonyo nang walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Marin kung ito talaga ang ginagawa niya sa kanyang libreng oras, at masayang kinumpirma ng binata. Sa pagkakita sa tulala niyang ekspresyon, inakala ni Azazel na nabigo o niloko niya si Marin. Mabilis na itinago ang kanyang pagkagulat, tinanong ni Marin kung si Azazel mismo ang gumagawa ng mga laruan, at ipinaliwanag ni Azazel na minsan ay gumagawa siya ng mga ito para kay Beelzebub. Sa pagkasabi niya niyan, pumasok si Beelzebub sa silid, tinatanong si Azazel kung tapos na siyang gumawa ng isang malambot na laruan para sa kanya. Ipinakilala niya pagkatapos si Marin kay Azazel, ipinaliwanag na siya ay isang dating anghel ng prinsipalidad na ngayon ay naglilingkod bilang isa sa mga tagapagbantay ng impyerno. Sa kabila ng kanyang malakas na katawan at kapangyarihan, si Azazel ay napakahiya at hindi nagsasalita. Natakot si Azazel na baka hindi rin gusto ni Marin ang kanyang mga interes, ngunit mabilis siyang pinaniyak ni Marin, sinabing hindi siya nabigo. Sa katunayan, nagustuhan niya na si Azazel ay napakabait. Nang marinig ito, labis na natuwa si Azazel at niyakap ng mahigpit si Marin, na sa ilang kadahilanan ay nagselos ng kaunti si Beelzebub, pinapaalalahanan sila na si Marin ay kanyang katulong. Mula noon, naging magkaibigan sina Marin at Azazel, madalas na nag-e-enjoy ng mga dessert. Isang araw, sinabi ni Azazel kay Marin ang kanyang plano na gumawa ng ika-19 na siglong damit para kay Beelzebub, na ikinatuwa ni Marin, iniisip kung gaano ka-cute ang kanyang amo sa mga damit na iyon. Habang malalim siyang nag-iisip, napansin niya ang isang nahihiya at kinakabahang dalaga na nakatayo sa labas ng opisina ni Beelzebub. Tinanong niya kung kailangan niya ng tulong, ngunit ang kanyang mga salita ay nakagulat dito, at sumigaw ito sa takot. Mabilis na lumabas si Beelzebub at, nang makita ang dalagang nagpipilit kumilos, ipinadala siya sa banyo. Ipinaliwanag ni Beelzebub kay Marin na ang dalaga ay si Belfer, kilala rin bilang Gokshan, isa pang makapangyarihang demonyo ng impyerno, ngunit may matinding pagiging mahiyain at kinakabahan. Tuwing kinakabahan siya, kailangan niyang tumakbo sa banyo. Sinubukan ni Marin na kausapin siya, ngunit tuwing kinakausap niya ito, labis itong kinakabahan kaya kailangan na naman nitong pumunta sa banyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagawa nilang kumalma, ngunit sa sandaling pumasok si Azazel sa silid, muling natakot si Gokshan. Sinubukan ni Azazel na sabihin ang isang bagay na mabait sa kanya ngunit nagdulot lamang ito upang tumakas siya sa takot. Nalungkot si Azazel na natatakot pa rin ito sa kanya nang walang tunay na dahilan. Sinabi niya kay Marin na nagdala siya ng handbag sa banyo. Ginawa ni Marin ang kanyang tiyan na mas mainit upang matulungan ang kanyang kalagayan. Naantig si Marin sa kabaitan ni Azazel at naging determinado na ipakita kay Gokshan na si Azazel ay banayad at malambot ang puso. Matapos pasayahin si Azazel sa ilan sa kanyang mga teddy bear, sinubukan ni Marin ang ilang paraan upang matulungan si Gokshan na hindi matakot kay Azazel, ngunit walang gumana, dahil sa pagiging mahiyain at mapaglihim ni Azazel. Sa kabila ng kanyang magandang anyo, si Azazel ay labis na popular sa mga kababaihan, bagamat hindi niya ito napagtanto. Tinanong niya si Marin kung popular din siya sa mga dalaga, ngunit inamin ni Marin na hindi pa siya nakakatanggap kahit isang regalo, maliban sa kanyang ina. Dahil sa awa, binigyan ni Azazel si Marin ng ilan sa kanyang homemade na cookies. Nang maglaon, habang pabalik si Marin, nilapitan siya ni Gokshan,
tinatanong kung galit ba sa kanya si Azazel. Pinaniyak siya ni Mary na hindi at binigyan siya ng ilang cookies upang ipakita kung gaano kabait talaga si Azazel. Labis na natuwa si Goktion at sinabing hinding-hindi niya kakanin ng cookies ngunit palagi niya itong pahahalagahan. Lumalabas na ang dahilan kung bakit niya laging iniiwasan si Azazel ay hindi dahil sa takot siya dito, kundi dahil may damdamin siya para rito. Si Marin, gayunpaman, ay nanatiling walang kamalayan sa tunay nitong damdamin at nanatiling walang alam sa romantikong tensyon. Isang araw, kasama ni Marin si Beelzebub sa kapitbahayan ng impyerno para sa trabaho, at nagpasya silang magtanghalian ng magkasama. Kilala ang restaurant at gusto ni Beelzebub na subukan ito matapos irekomenda ni Goktion. Masaya si Marin na makasama si Beelzebub sa pagkain ngunit nakaramdam din siya ng pagiging hindi karapat-dapat na makasama ang kanyang amo sa tanghalian. Napakasarap ng pagkain at nag-e-enjoy si Beelzebub sa kanyang dessert nang mapansin ni Marin ang isang mag-asawang nakaupo sa malapit, nagpapakain sa isa't isa. Doon niya napagtanto na puno ng mga mag-asawa ang restaurant, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagiging iba sa lugar. Nang makita siyang hindi komportable, inakala ni Beelzebub na gusto niyang subukan ang ilan sa kanyang dessert at inalok siya ng isang subo mula sa kanyang kutsara. Ito ay isang sandaling nakakapigil hininga para kay Marin, na hindi pa nakakapagbahagi ng kagamitan sa sinuman maliban sa kanyang ina. Ngunit nang makita ang kanyang nasa sabik ngunit kinakabahang mukha, inakala ni Beelzebub na ayaw niya pala at kinain na lamang ang dessert, na naging dahilan upang mawala sa kanya ang gininto ang pagkakataon. Hinangaan niya ang ganda nito habang tinatapos ang kanyang pagkain, at pagkatapos, umalis sila sa restaurant. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang gwapong binata na may pakpak na nilalandi ang mga dalaga sa kalye na lahat ay kinikilig sa kanya. Inakala ni Marin na isa itong anghel, ngunit lumabas na peke ang mga pakpak. Napansin ng binata si Beelzebub at nagmamadaling lumapit, tinatanong kung namimiss niya ang kanyang kuya. Naguluhan si Marin, tinanong kung talaga bang may kuya si Beelzebub, ngunit lumabas na isa lang itong self-proclaimed na kuya na mahilig kumapit sa kanya, na labis namang kinaiinisan nito. Ipinakilala ni Beelzebub ang binata bilang si Astaroth, isang dating serf. Alam niya ang kahinaan nito sa malalambot na bagay at sinubukan siyang akitin gamit ang kanyang pekeng pakpak, ngunit hindi ito humanga. Pagkatapos ay binalingan ni Astaroth ang kanyang atensyon kay Marin, tinawag itong payak at sinabing hindi ito makakaakit ng mga dalaga. Pagkatapos ay sinabi ni Astaroth kay Marin kung paano niya unang nakilala si Beelzebub sa langit, nang mangolekta ito ng mga ulap at nakita siyang lubos na kaibig-ibig. Mula noon, idineklara niya ang kanyang sarili na kapatid nito at maging kakampi ni Lucifer noong digmaan, nakatayo sa tabi nito. Sinubukan niyang isulat ang kanyang mga tala-arawan araw-araw, awitan siya ng lullabies at dalhan siya ng mga regalo. Habang pinapanood silang magbiro at magtawan, hindi maiwasan ni Marin na makaramdam ng pagiging naiwan. Sinabi niya kay Beelzebub na maganda silang tignan na magkasama, na hindi inaasahang nakasakit sa kanya. Lumayo ito, sinabihan si Marin na bumalik. Sinundan siya ni Astaroth at natagpuan siyang nakasimangot sa isang sulok. Inamin niya kung gaano siya nalungkot nang sabihin ni Marin yun dahil napakasarap ng oras nila sa tanghalian, ngunit ngayon ay nalulungkot siya. Naunawaan ni Astaroth ang hindi nasasabing damdamin sa likod ng kanyang mga salita at inalo ang lumuluhang si Beelzebub sa kanyang bisig. Nang maglaon, nakita ni Marin si Beelzebub na bumalik sa opisina at casual na iminungkahi na dapat silang magtanghalian muli minsan, na agad namang nagpasaya sa kanya. Pagkatapos noon, naging regular na abala si Astaroth sa opisina, inuutusan si Marin na parang katulong niya at patuloy na sinusuri siya. Bagamat hindi madaling utusan si Marin, sinusunod pa rin niya ang mga utos ni Astaroth at sinisigurong natutugunan ang bawat pangangailangan ni Beelzebub bago pa man ito humingi. Hindi maintindihan ni Astaroth kung ano ang nakita ni Beelzebub sa payak at boring na binatang ito na hindi nakakatugon sa kanyang mga inaasahan sa isang kabalyero o butler. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin kung paano nagtrabaho si Marin, iniisip na siya ang perpektong katulong at maging boyfriend material. Parehong gusto ni na Marin at Beelzebub na bumalik si Astaroth sa kanyang sariling opisina, ngunit nagsimula itong magreklamo na hindi siya makapagtrabaho ng walang kababaihan sa paligid niya at hiniling pa kay Beelzebub na sumama sa kanya.
Kinantsawan siya ni Beelzebub, sinabing may kasama na siyang makakasama habang buhay, at pagkatapos noon, may pumutok na baril. Isang cool at magandang dalaga ang pumasok sa silid na may hawak na baril at agad na lumapit kay Astaroth na nagsimulang sampain siya. Ipinakilala ni Beelzebub siya bilang si Saktan, ang tagapagbantay at katulong ni Astaroth. Hirap siya, ngunit mabait siya, at may kakaiba at malapit sa sadistikong paraan ng paghawak kay Astaroth, na nagpapijeng kakaiba sa kanya. Matapos magdulot ng gulo, humingi ng paumanhin si Saktan sa lahat. Tinanong ni Merin kung hindi ba niya kayang hawakan si Astaroth ng mas mapayapa, ngunit sumagot lang ito na mas masaya ang ganitong paraan. Tinalian si Astaroth bago hilahin palabas ng silid, iniwan ang naguluhan si Merin. Bagamat tila istrikto at sadista si Saktan, may nakatagong damdamin sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas, damdamin para kay Astaroth na hindi pa nahahayag. Ang araw ni Merin bilang katulong ng pinuno ng impyerno ay kasing abalang inaasahan. Sa responsibilidad ng pamamahala ng kanyang pagkahumaling sa lahat ng bagay na matamis at malambot, mas anay na si Merin sa kanyang karaniwang mga kalokohan at nagkaroon pa nga ng pagkahumaling sa kanyang pagiging cute. Alam ng lahat na lubos siyang nabighani kay kamahalan Beelzebub. Habang dumadalaw sa isang pulong kasama si Beelzebub, isang partikular na demonyo ang nakakuha ng kanyang pansin. Siya ay isang matalino, nakasalaming ganda, na humahawak sa kanyang trabaho ng may ganda at sipag. Bigla silang nagkatinginan at nagkaroon ng mukha ng pagkadumi ang dalaga nang makita siya, na nakagulat kay Merin. Naguluhan sa kanyang tingin ng paghamak, nagpasya siyang pabayaan na lang. Nang maglaon, pagkatapos ihatid si Beelzebub sa isa pang pulong, muling nagkita sina Myren at ang dalaga. Natapilok ito at nadapa, at habang yumuyuko si Myren para tulungan itong bumangon, sinalubong siya ng parehong konstipasyong ekspresyon, na nagparamdam sa kanya na baka kinasusuklaman siya nito. Ngunit sa sumunod na sandali, ngumiti ito at tinanong kung siya ba ang bagong katulong ni Beelzebub. Ipinakilala nito ang sarili bilang Irinum, isang dating kerubin na nagtatrabaho na ngayon sa kagawaran ng katarungan ng impyerno. Matapos ang isang maikling pag-uusap, umalis ito, ngunit napansin ni Myren na naihulog nito ang panyo. Habang pinupulot niya ito at tinawag ang pangalan nito, bigla siyang hinailan nito papasok sa mga palumpong at sinabihang tumahimik. Ipinaliwanag nito na hinihintay nito ang mga ito. Dahil hindi maintindihan, tinanong ni Myren kung sino ang hinihintay nito. Sumagot si Irinum na hinihintay nito ang mga batang binatang kaakit-akit, partikular na upang hanggan ang kanilang mapuputing balat, payat na mga binti, at mga bukong-bukong. Lubos na nasuklam si Myren sa paglalarawan nito at sinabihan niya itong may pag-aalinlangan ng libangan nito, sa maikling salita. Gayunpaman, ipinagmamalaki ito ni Irinum. Iginiit nitong hindi nito gustong gumawa ng anumang hindi naaangkop sa mga bata. Gusto lang nitong palibutan ang sarili ng mga ito at magsaya sa kanilang kagandahan. Muli nitong pinaramdam kay Myren ang pagkabalisa. Ipinaliwanag nito na habang hindi naman talaga nito kinasusuklaman ang mga matatandang binata, ang mga batang binata ay napakaganda at nakakaakit kaya hindi nito mapigilan ang pagkunot ng noo sa tuwing makakakita ito ng isang matanda. Natakot si Myren na makita ang isang taong masipag na kumikilos na parang isang potensyal na kriminal at nagtaka kung paano ito nakakayang gumana sa paligid ng napakaraming matatanda. Walang pakialam na ipinaliwanag ni Irinum na ginamit nito ang kapangyarihan ng imahinasyon at regalo mula sa Panginoon at basta na lang inilarawan ang mga ito bilang mga batang binata. Nakita ni Myren si Astaroth, na agad na nakipaglandian kay Irinum, iminumungkahi na dapat nitong bigyan ng pagkakataon ang mga matatanda. Tinanggihan ni Irinum ito ng, hindi ako makakakain ng basura kung hindi ako makakakuha ng steak. Nang tanungin niya kung malapit si Sakshan, inihayag ni Astaroth na sinusundan nga siya nito, hinihintay ang perpektong sandali upang ituwid siya. Kinagiliwan ito ni Astaroth dahil siya ay isang sertipikadong masochist. Pagkaraan, dumating si Sakshan, binugbog siya sa kaliwat kanan, habang si Irinum ay nawala sa kanyang medyo kainahinalang pantasya, na nagparamdam kay Myren ng kahihiyan. Samantala, iniisip ni Beelzebub ang paggugol ng kaunting oras kay Myren nang lapitan siya ng ilang kasamahan na binigyan siya ng 2 tiket sa sine. Narinig ni Beelzebub at agad na gustong sumama sa kanya. Buti na lang, pareho ang iniisip ni Myren at tinanong kung gusto nitong sumama sa kanya, kung saan ito ay masayang pumayag.
Nung una, hindi gaanong pinag-isipan ni Myren ang pagsasama nila, ngunit matapos maayos ang plano, napuno ang isipan niya ng mga kinakabahang pag-iisip tungkol sa pakiramdam na parang isang date. Sobrang excited si Beelzebub sa kanilang lakad kaya hindi ito makatulog buong gabi. Gayunpaman, kinabukasan, hindi siya sinundo ni Myren. Ipinabatid sa kanya ng ibang mga demonyo na may sakit si Myren at dinala siya sa ospital. Kinabukasan, nakakuha ng day off si Myren na nagulat sa kanya. Pumunta siya sa bahay nito kasama si Azazel para tignan ang lagay nito. Ang hindi niya alam ay nagkasakit si Myren dahil nagpalakad-lakad siya buong gabi sa mga kalye, sinusubukang pakalmiin ang kanyang nerbiyos. Nagdala sina Azazel at Beelzebub ng pagkain at gamot para sa kanya at tinanong kung gumaan na ang pakiramdam niya. Nakaramdam ng kalungkutan si Myren, ngunit ang pagkikita nila ay nagpasaya sa kanya. Akala niya ay okay lang si Beelzebub kahit wala siya, na nagpalungkot sa kanya ng kaunti. Ang hindi niya alam ay nagtrabaho ito ng napakabilis, halos umakyat sa langit para tapusin ang kanyang mga tungkulin dahil kaya niyang, gusto ni Beelzebub na magluto para sa kanya, ngunit wala itong alam kung paano, kaya si Azazel ang nag-asikaso sa kusina habang si Beelzebub ay nasa tabi ni Myren. Gusto nitong alagaan siya at panasan ang noo niya, ngunit nahihiya si Myren na hayaan ito. Binigay ni Myren kay Azazel ang mga tiket sa sine, na ipinaliwanag na gusto ni Beelzebub na manood ng sine. Habang paalis na sila, mukhang medyo nalulungkot si Beelzebub, ayaw pang umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ito at tinanong kung pwede siyang sumama sa kanya ng kaunti pa, at tinanong ni Myren kung ayaw nitong manood ng sine, ngunit lumabas na hindi alam ni Beelzebub kung kailan ang sine. Pumayag lang siyang sumama dahil kasama siya. Nanatili siya sa tabi niya habang nagpapahinga ito. Sa isang punto, gusto ni Beelzebub na suriin ang temperatura niya at lumapit habang natutulog siya. Matapos kumpirmahin na ayos na siya, bumalik siya sa kanyang silid, namumula ang mukha at mabilis ang tibok ng puso, hindi lubos na nauunawaan kung bakit nararamdaman niya iyon. Kinabukasan, bumalik si Myren sa trabaho, para lang malaman na nagkasakit din si Beelzebub. Kumakain si Myren ng tanghalian kasama si Azazel nang banggitin ni Azazel na kailangan niyang pumasok sa trabaho. Sinabi niyang kailangan niyang pumasok sa trabaho, ngunit hindi niya nakilala si Dandelion, ang pinakamahusay na librarian ng impyerno na kilala sa kanyang kamangha-manghang mga rekomendasyon sa libro. Gusto niyang ibalik ang ilang libro at si Myren, na mausisa ring makilala siya. Sa kanyang pagkagulat, si Dandelion ay isang bata lamang, mahimbing na natutulog sa kanyang mesa. Mas nakakagulat pa ang katotohanan na ang batang ito ay isang naglalakad, nagsasalitang library na nakakaalam ng lahat tungkol sa pandemonium. Gayunpaman, ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa pagbabasa at ang kanyang mga araw sa pagtulog. Bigla na lang, isang masayang demonyo ang sumulpot, niyugyug si Dante para gisingin, inihayag ang pagdating ni Azazel. Ang demonyong ito ay masigla at excited sa lahat ng bagay. Ipinakilala siya ni Azazel bilang Molech, isa sa mga pinakamatandang demonyo, tulad ni Beelzebub. Sinisimulan ng tanggapin ni Myren na lahat ng nangungunang mga demonyo sa impyerno ay extra at kakaiba. Ipinaliwanag ni Molech na ang kanyang trabaho ay hinahawakan ng kanyang mga tauhan, kaya pumunta siya sa library para tulungan si Dan, na ginamit siya bilang hagdan para maabot ang mga libro. Nang tanungin ni Myren si Dan para sa ilang rekomendasyon sa libro ng walang pag-aalinlangan, binigyan siya ni Dan ng mga pamagat ng mga autor na lubos niyang hinahangaan, na nagpabilib kay Myren. Matapos sa wakas makatakas sa pagkakahawak ni Herinom, nalaman ni Myren kay Dan na ang library ay naglalaman ng milyon-milyong libro, na lahat ay nabasa na ni Dan. Hindi makapaniwala si Myren na ganoon karaming libro na ang nabasa ni Dan sa edad nito, ngunit nang tanungin niya ang edad, walang baalang pinatahimik siya ni Dan, kaya napagtanto ni Myren na hindi pala bata si Danny. Naawa si Myren sa maling akala ni Herinom. Samantala, iniisip ni Gokhan kung paano lalapitan si Azazel. Sa tulong ng kanyang assistant na si Kamyo, naisip niyang gawan ito ng brownies. Bagamat pumayag siya, hindi marunong magluto si Gokhan kaya humingi siya ng tulong kay Beelzebub, pero mas malala pa pala si Beelzebub sa kusina. Dahil hindi available si Azazel para tumulong, ipinatawag nila ang personal chef nito na si Nizrax, isang napakahusay na kusinero.
Nakagawa ito ng buong handaan sa loob lamang ng 3 segundo, sa sobrang bilis ay napunit ang damit nito. Napagtanto ni Gokon na hindi niya masabayan ang bilis nito, kaya nagpa siyang subukang magluto mag-isa kasama si Beelzebub. Sa kasamaang palad, naging malaking gulo si Beelzebub sa kusina at kinailangan ni Gokon na magsimulang muli. Sa huli, nakagawa siya ng perpektong brownies, ngunit nang ibibigay na niya kay Azazel, labis siyang kinabahan. Pinagsisihan niya ang desisyon niyang magluto para dito, nag-aalala na dahil sa galing ni Azazel magluto ay baka hindi magustuhan ang gawa niya. Gayunpaman, hinikayat siya ni Beelzebub na gawin ang unang hakbang. Sa pagkalap ng lakas ng loob, ibinigay din ni Gokon kay Azazel ang brownies. Tinanggap ito ni Azazel na may ngiting namumula, na naging sanhi ng pagkakahimatay ni Gokon sa labis na emosyon. Karaniwan, payapa ang pang-araw-araw na gawain ni Beelzebub. Gigising siya sa umaga, maliligo o maghahanda, mag-aalmusal, at pagkatapos magsuot ng 9 sentimetrong takong ay lalabas ng kanyang silid para magtrabaho. Nagsimula ang araw na iyon nang walang pinagkaiba, ngunit naipit ang takong niya, at habang sinusubukang tanggalin ito nang walang tulong ni Marin, nabali ito. Hindi siya makakapunta sa opisina ng ganoon, kaya inalok ni Marin na buhatin siya, ngunit sa tuwing susubukan niya, kinakabahan siya kaya binitawan niya ang ideya. Kahit papaano, naihatid niya ito sa opisina, ngunit naiilang si Beelzebub nang wala ang kanyang takong. Tinanong siya ni Marin kung lagi ba siyang nagsusuot ng takong, at ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga ito. Dumating ang kanyang stylist at designer na si Adri upang subukan ang bago niyang ceremonial na robe, ngunit nang wala ang kanyang takong, masyadong mahaba ang robe sa kanya. Binanggit niya ito kay Adri, at nangako itong aayusin. Medyo nahirapan si Beelzebub sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit si Marin ang pinaka-comfortable na kasama niya upang tulungan siya sa bawat hakbang. Napansin ni Marin na mas maliit si Beelzebub sa tabi niya nang wala ang takong at nakita niyang cute ito. Samantala, naramdaman ni Beelzebub na mas malayo si Marin sa kanya. Iminungkahi ni Marin na subukan niyang magsuot ng mas maiikling takong, ngunit tumanggi siya. Kinabukasan, isinuot niya ang karaniwan niyang takong at natuwa na muling maramdaman na malapit kay Marin. Nagkaroon si Beelzebub ng interview sa Demon News Channel, ngunit nadismaya siya nang malaman na hindi kasing lambot ang mascot tulad ng itsura nito. Nagningning ang mukha niya sa ideya na si Marin ang magsusuot ng mascot costume, ngunit hindi ito interesado. Habang nagsisimula ang interview, binalaan siya ni Marin na huwag pag-usapan ang malalambot na bagay o ang pagiging tamad, dahil kilalang-kilala na niya ito. Gayunpaman, nagulat si Marin sa matikas na pag-uugali at mahusay na mga sagot ni Beelzebub, na malayo sa kanyang pribadong pagkatao. Sa isang banda, natuwa si Marin na siya lang ang nakakakilala sa tunay na personalidad ni Beelzebub. Nang tanungin ng interviewer kung mayroon siyang hindi gusto, inaasahan ni Marin na sesigat ito ng wala, at ganoon nga ang isinagot niya. Pagbalik nila sa bahay, pinuri niya ito sa kanyang performance at inamin na inaasahan niyang ganoon ang magiging kilos niya. Sa totoong buhay din, tinanong niya si Marin kung nadismaya ito matapos makilala ang tunay niyang pagkatao, at sumagot ito ng hindi. Kalaunan, nakaupo si Beelzebub mag-isa sa likod bahay nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Papunta si Marin sa kanya na may dalang payong nang sabihan siya ni Azazel na bilisan at tignan si Beelzebub. Nakita niya itong nakasiksik at basang-basa sa ulan. Napagtanto niyang takot ito sa kidlat, kaya tinanong niya ito tungkol doon, ngunit matigas itong tumanggi. Gayunpaman, napansin ni Marin na nanginginig ito at lumapit para aliwin. Guminhawa ang pakiramdam niya nang malapit si Marin at kalaunan ay inamin na takot siya sa kidlat. Ipinaliwanag niya na nang siya ay itapon sa impyerno, tinamaan siya ng kidlat, at mula noon ay hindi na niya ito kinakaya. Bilang pinuno ng impyerno, nakakahiya para sa kanya na magkaroon ng ganoong takot, ngunit hindi ito isinapuso ni Marin. Sa katunayan, mas nakita niya itong cute. Hiniling niya kay Marin na panatilihing sekreto sa pagitan nila ang bagay na iyon, at nagka-promise sila sa isa't isa. Kalaunan, tinanong ni Marin si Azazel kung paano niya nalaman ang takot ni Beelzebub, at sumagot si Azazel na matagal na niya itong kilala. Nalungkot ng kaunti si Marin dahil akala niya ay kanilang personal na sekreto iyon. Sinabi ni Beelzebub kay Marin ang tungkol sa pagbubukas ng isang bagong libro.
Nagulat si Marin at nagtaka kung paano naaprubahan ng ministro ng pananalapi ang ganoong pagbabago, at nalaman lang niya na ang libro pala ay isang bagong aklat. Nalaman niyang si Astaroth mismo ang ministro ng pananalapi, na lalong nagpalala sa sitwasyon. Humingi ng tawad si Suction kay Beelzebub sa ngalan ni Astaroth, sinabing dapat sana ay napansin na niya na may kakaiba nang makita niya itong nagtatrabaho ng may labis na sigasig, na hindi niya ugali. Ngayong naitayo na ang paliguan, nagpasya silang lahat na maligo. Naglalakad si Beelzebub kasama si Gokshan, na nagkukwento tungkol sa mga cute na aso. Binanggit ni Gokshan ang alagang aso ng pamilya ni Miran, si Mitsuru, na ikinagulat ni Beelzebub dahil hindi niya ito alam. Medyo nalungkot siya, napagtantong maraming bagay pala siyang hindi alam tungkol kay Miran dahil hindi niya kailanman tinanong ito ng personal na mga tanong, sa takot na baka manghimasok siya sa privacy nito. Dahil sa pagkausisa, tinanong niya si Miran tungkol sa aso nito at nalaman na si Mitsuru ay napakalambot. Nalaman din niya na may kambal na nakababatang kapatid si Miran. Gustong malaman pa ni Beelzebub ang tungkol dito ngunit hindi niya alam kung paano magtanong. Napansin ni Astaroth ang kanyang paghihirap at nagpasya siyang tumulong sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya ng iba't ibang tanong tungkol sa kanyang sarili, sinusubukang ipakita sa kanya kung paano lapitan ang sitwasyon. Maayos ang takbo hanggang sa tanungin nila ang kulay ni Astaroth, na nagdulot sa kanya ng mabilis na kaparusahan mula kay Suction. Kalaunan, nakipagkita si Beelzebub kay Miran at sinubukang magtanong ngunit labis siyang kinabahan. Sa desperasyon, nagpasya siyang gamitin ang parehong mga tanong na tinanong sa kanya ni Astaroth. Sa kasamaang palad para kay Beelzebub, natapos niya ang pagtatanong sa iisang tanong na hindi niya sana dapat iniwasan. Tinanong niya kung anong kulay ang mga aso nito. Pareho silang nanigas sa kinatatayuan, ngunit sa kanyang pagtataka, si Miran na may namumulang mukha ay sinagot siya. Iniwan nito si Beelzebub na nag-iisip na marahil may mga bagay na mas mabuting hindi nalalaman. Ikinwento ni Beelzebub kay Miran ang tungkol sa puti at malambot na bagay. Ikinwento ni Miran sa kanya na ang itim at malambot na si Gokshan ang pinakamaganda nilang naging lately. Mayroon pang ang espesyal na lugar na tinatawag na Fluffy Furries and Friends, na nagtatampok ng iba't ibang gossamer-themed spots, produkto, at isang buong franchise. Gusto niya talagang bisitahin ang Fluffy Cafe kasama si Miran. Sinabi nito sa kanya na kung tatapusin niya ang lahat ng kanyang trabaho sa oras, pupunta sila. Samantala, nakakatanggap si Suction ng maraming papuri mula sa lahat dahil sa kanyang kalmado at presentableng pag-uugali at hitsura. Siya ay itinuturing na idolo sa departamento ng pananalapi, kung saan hinahangaan ng lahat ang kanyang kakayahan. Ang hindi alam ng mga tao, bagaman, ay sa likod ng kanyang seryoso at malamig na hitsura, mayroon siyang pagtingin sa mga cute at malalambot na bagay. Mahal din niya ang mga gossamer, at matapos marinig ang mga tao na mag-usap tungkol sa Fluffy Furries and Friends, hindi niya mapigil ang gusto hinding bumisita. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili, ayaw niyang sirain ang kapaligiran ng kanyang karaniwang madilim na presensya, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang mag-disguise. Nagsuot siya ng masikip na itim na spandex suit, na hindi naman nakatulong sa kanya na makihalubilo. Ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya dahil ang lahat ay naroon para magsaya. Tuwang-tuwa si Suction nang makita ang mga kaibig-ibig na gossamer, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Azazel sa harap niya. Wala sa kanila ang angkop sa malambot na kapaligiran batay sa kanilang hitsura. Ngunit pareho silang lihim na mahilig sa mga cute na bagay. Ibinahagi niya kay Azazel ang kanyang mga insecurities, ngunit pinakalma siya nito. Sinabing huwag mag-alala tungkol sa kanyang hitsura. Lahat ng tao ay naroon lamang para maging masaya. Nahikayat niya itong magpakasaya. Dumating din si Beelzebub kasama si Miran, kapwa nasisiyahan sa labis na kakatean ng kafe. Isang araw na sulit para sa mga tagahanga ng lahat ng bagay na malambot. Kalaunan, nagbabasa si Gokshan ng magazine at iminungkahi kay Beelzebub na pumunta sila sa beach. Sumang-ayon si Beelzebub at hiniling kay Miran na humanap ng bakanteng araw para sa kanya. Masaya si Miran na tumulong ngunit nag-alala sa posibilidad na sumama si Boyd, kaya sinabi niyang sasama sila ni Azazel sa biyahe. Kinabahan si Gokshan nang marinig na sasama si Azazel sa biyahe, at agad siyang nagsimulang mag-isip kung paano siya dapat magpakita para dito. Samantala, katulad ng naisip ni Miran at lumapit kay Azazel,
humingi ng tulong para magkaroon ng six-pack. Sina Beelzebub at Gokshan na walang swimsuit ay humingi ng tulong kay Adder. Nakaupo si Adder kasama si Morrigan, ang pinuno ng departamento ng paglangoy, at nagpapakita sila ng iba't ibang swimsuit. Gayunpaman, masyadong mahiyain si Gokshan para subukan ang alinman sa mas popular na mga opsyon. Sa huli, ipinakita sa kanya ni Adder ang isang swimsuit na cute at may mga frills. Nag-aalangan na tinanong ni Gokshan kung papayag si Azazel at binigyan siya ng green light ng lahat. Nagsuot din si Beelzebub ng swimsuit at tinawagan si Myrn para tanungin kung anong hitsura niya. Nagmamadali itong pumunta at nagulat nang makita siya sa suot na iyon. Sa una ay nahihiya itong tumingin sa kanya, ngunit sa huli ay naglakas loob din at sinabi sa kanya na napakaganda niya. Sa wakas, dumating ang araw ng biyahe, ngunit kinailangan itong ipagpaliban dahil sa biglaang bagyo. Nagpunta si Myrn sa library matapos ipaalam kay Beelzebub ang mga gawain para sa araw na iyon. Determinado si Beelzebub na tapusin ang lahat ng kanyang trabaho ng mabilis, umaasang sorpresahin si Myrn pagbalik nito. Natapos niya ang lahat, ngunit wala pa rin si Myrn. Nang sa wakas ay bumalik ito pagkatapos ng mahabang panahon, humingi ito ng tawad sa pagkahuli. Nagpasya si Beelzebub na biruin ito, sinabing hindi pa niya natatapos ang kanyang trabaho dahil hinihintay niya ito. Nagalit si Myrn at pinagalitan siya, sinabing kung hindi niya seseryosohin ang kanyang trabaho, hihingi siya ng transfer sa library dahil inimbitahan na siya ni Dantia na magtrabaho doon. Lumabas na nahuli si Myrn dahil tinulungan niya si Dantia na ayusin ang library, dahil masyadong abala si Dantian sa pagtulog at si Molek naman ay naglilibang. Nagulat si Beelzebub na makita si Myrn, ngunit ayaw nitong mahuli. Ayaw nitong makita ang reaksyon ni Myrn sa kanyang mga salita at umalis. Naiwan si Myrn na napagtantong tapos na pala ang lahat ng trabaho nito at lubos niyang hindi naintindihan ang sitwasyon. Ibinahagi ni Beelzebub kay Gokon ang kanyang saloobin, na nagpapatunay na hindi kailanman gagawin ni Myrn ang ganoong bagay. Pinaalalahanan din niya si Beelzebub na bilang pinakamataas na pinuno ng Hell, maaari niyang pigilan ang paglilipat nito anumang oras niya gusto, bagamat ayaw ni Beelzebub na maging diktador. Binanggit din ni Beelzebub ang pagkakataong bumisita siya sa bahay ni Myrn at sinuri ang lagnat nito gamit ang kanyang noo. Kapwa nalaman ni Beelzebub at Gokon na wala silang pag-asa pagdating sa romansa. Si Myrn, na nakonsensya sa pagpapagalit kay Beelzebub na gusto lang naman siyang pasayahin, ay humingi ng payo kina Astaroth at Adra. Iminungkahi nilang bigyan niya ito ng regalo upang ipakita ang kanyang pagsisisi. Hindi sigurado kung ano ang ibibigay, tinanong niya si Saxion, na nagsabi sa kanya na magandang pagpipilian ang mga bulaklak. Bumalik si Myrn sa opisina at nakita si Beelzebub na nakaupo doon. Kapwa sila humingi ng tawad sa isa't isa, nalutas ang sitwasyon ng hindi man lang napagtanto na naranasan na nila ang kanilang unang away magkasintahan. Samantala, nagkaroon ng panaginip si Gokon kung saan inamin niya ang kanyang nararamdaman kay Azazel at nagising. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa library, naglalayag sa kanyang isip tungkol sa kanila ni Azazel bilang mga bida ng isang romantikong kwento. Nang makita niya ito sa totoong buhay, sinubukan niyang sabihin na gusto niya itong ngunit mali ang pagkakabigkas ng mga salita. Dahil sa kahihiyan sa kanyang pagkakamali, tumakbo siya palayo, naiwan si Azazel na nalilito, na nasanay na sa biglaang pag-alis nito. Maayos ang lahat sa pagitan ni Myrn at Beelzebub, bagamat ilang gabing hindi siya nakatulog dahil sa dami ng kanyang trabaho. Isang gabi, matapos sabihan ang lahat na umalis, napansin ni Myrn na nakatulog si Beelzebub sa kanyang upuan. Napakaganda niya kaya kinabahan si Myrn. Sinubukan niyang tumingin sa ibang direksyon, ngunit kasabay nito, gusto niya itong tingnan bilang gantimpala sa pagtatrabaho ng husto. Maingat niyang inalis ang ilang hibla ng buhok sa mukha nito ngunit mabilis na lumayo sa kahihiyan ng may pumasok na opisyal. Akala ni Myrn ay tulog pa rin si Beelzebub, ngunit lumabas na nagising ito sa kalagitnaan, at namumula rin ito tulad niya. Hinahanap ng mga manggagawa sa departamento ng pananalapi si Astaroth, na tumakas upang iwasan ang kanyang trabaho. Gaya ng dati, kinailangan ni Saki na pumagitna upang ibalik siya. Nakita niya itong nakikipag-date sa isang random na dalaga, at nang kukunin na niya ito pabalik sa trabaho, nagmamadali itong ibalik siya. Si Myrn, na nasa trabaho,
ay iginiit na kailangan niya ng tea break bago bumalik, sinasabing hindi siya makakapag-concentrate kung hindi. Dinalhan siya ni Saki ng isang lata ng kape, at umupo sila sa isang parke. Puno ang parke ng mga mag-asawa, na ikinabalisa niya. Hindi niya maiisip ang sarili niya sa ganoong sitwasyon at nagtaka kung kaya ba niyang isara ang distansya na sinisimbolo ng lata ng kape sa pagitan nila. Sa sandaling naisip niya iyon, natakot siya sa ideya na baka iniisip niya ang kanyang sarili at si Astaroth sa ganoong paraan. Tinanong niya kung gusto ba niya ito, isang binata na malayo sa kanyang ideal na tipo, na malumanay at seryoso. Samantalang ito naman ay isang playboy at medyo tamad. Napansin ni Astaroth na hinihintay siya ni Sakin, sinabi niyang napakahusay nito at gusto niya ito, na ikinamula ni Sakin. Sinabi niya sa sarili na marahil sinasabi lang nito ang mga bagay na iyon sa bawat dalaga, ngunit hindi niya maiwasang matuwa ng ipatong nito ang ulo sa kanyang balikat. Pagkatapos, ibinalik niya ito sa trabaho, ngunit kalaunan sa bahay, naramdaman pa rin niya ang kilati sa kanyang balikat kung saan ito nakasandal sa kanya. Kinabukasan, pareho pa rin ang mga bagay gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang muling kinukuha si Astaroth. Samantala, nagising si Beelzebub sa umaga at nakitang malakas ang pag-ulan ng nyebe sa labas. Hindi niya kailanman kinaya ang taglamig at tinanong si Myrn kung kailangan ba talaga niyang pumasok sa trabaho. Hindi nakakagulat, ang sagot ay oo, at inalok siya ni Myrn ng isa sa maraming heatpack na dala nito. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Sirang-sira ang heater ng kanyang opisina at nagsimula siyang bumahin. Mayroon din siyang maitang nadadaluhan, kaya tinanong ni Myrn kung mayroon siyang mas maiinit na damit, dahil medyo bukas ang karaniwan niyang suot. May mga espesyal na ginawang damit pang taglamig si Beelzebub, bagamat bihira niya itong suotin, kaya nagpasya siyang magpalad. Namula si Myrn nang makita siya sa winter outfit at sinabi nitong napakaganda niya. Nasiyahan si Beelzebub sa papuri at nagtungo sa maitang, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagbahin. Nag-alala si Myrn, ngunit tiniyak niya na allergy lang ito sa lamig. Sa pag-aalala para sa kanyang kaginhawaan, tinanggal ni Myrn ang kanyang scarf at ibinalot ito sa leeg ni Beelzebub. Nakaramdam si Beelzebub ng mainit na panginginig sa kanyang katawan at mahigpit na hinawakan ang scarf, sinisinghot ang amoy nito. Nagpunta sila sa kanilang maiteng at sa buong tagal nito, hindi mawala ang kaligayahan ni Beelzebub sa pagsusuot ng scarf ni Myrn. Sinubukan ni Beelzebub na pasayahin si Gakan, sinabing mas mabuti ang mangarap tungkol kay Azazel kaysa sa hindi man lang mangarap. Habang palabas, nakasalubong ni Gakan si Azazel, at sa karaniwan niyang pagiging mahiyain, nagmamadali itong umalis. Nalungkot si Azazel, iniisip na takot ito sa kanya. Inimbitahan ni Beelzebub si Azazel sa isang tea party kasama ang kanyang malalapit na kaibigan, ngunit bagamat gusto nitong sumama, tumanggi ito para kay Gakan, nag-alala na ang kanyang presensya ay magpapahinga dito. Sa tea party, nakilala ni Myrn sina Cameo at Morrigan. Nagulat si Cameo kung gaano kalapit si Myrn kay Beelzebub at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagiging sobrang protektado ni Beelzebub. Hindi siya pinapayagang makipag-ugnayan sa kabilang kasarian hanggang ilang taon lamang ang nakalipas. Nagulat si Myrn nang marinig ito at sumulyap kina Beelzebub at Gakan na masiglang nagkukwentuhan. Ikinukwento ni Gakan kay Beelzebub ang tungkol sa isang kawili-wiling libro at sa di sinasadya, na inom ang ilan sa alak na dinala ni Adder para sa sarili nito. Nang hindi nalalaman ng lahat, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at lagnat si Gakan matapos uminom ng alak. Napansin ni Azazel si Gakan sa kanyang cute na damit at nabighani sa kanyang hitsura. Bigla na lang, nahimiti si Gakan dahil sa epekto ng alak at nagmamadaling lumapit si Azazel upang tulungan siya. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, idinilat ni Gakan ang kanyang mga mata, na pagkamalang isa na namang panaginip ang sitwasyon. Sa pag-aakalang nananaginip pa rin, wala siyang naramdamang pagkabalisa at yamakap dito ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na napagtanto ni Azazel na lasing ito, ngunit hindi siya nito binitawan. Tinanong niya kung hindi ito takot sa kanya, at sumagot ito na hindi siya takot. Nalilito kung bakit karaniwan siya nitong iniiwasan, magtatanong pa sana si Azazel, ngunit nakatulog ito sa kanyang mga bisig bago pa man siya makapagtanong. Binuhat siya ni Azazel pabalik, masaya na baka maging magkaibigan sila. Gayunpaman,
Kinabukasan, natakot si Gokon nang malaman ang nangyari. Nakita niya si Azazel na papalapit sa kanya at, kinakabahan gaya ng dati, iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mata. Dahan-daang tinanong ni Azazel kung kumusta ang pakiramdam niya, ngunit ang kanyang pagiging balisa ang nagpaisal na takot pa rin ito sa kanya. Ayaw na niyang takutin pa ito, tahimik siyang umalis, na nagpaisa kay Gakan na binabaliwala siya nito. Kaya, sa love story ni Gakan, ito ay isang hakbang pasulong at 2 hakbang paatras. Nagsimula ang umaga ni Beelzebub sa isang nakapagpapainit ng puso at malambot na panaginip tungkol kay Myrrhen. Bumangon siya para maligo, ngunit ang isa sa kanyang mga gossamer ay nakakuha ng hibla ng lana mula sa kanyang sweater na damaykit sa bibig nito, na sumire sa kanyang araw. Sobrang natakot si Gakan kaya ayaw niyang pumunta sa kalahati ng sweater, isang regalo mula kay Myrrhen. Labis siyang nalungkot at hindi niya alam kung paano niya haharapin si Myrrhen. Samantala, napansin ni Myrrhen ang kanyang malungkot na ekspresyon at, nag-alala na may nagawa siyang mali, humingi ng payo kay Donnie. Siniguro ni Dan kay Myrrhen na masyado lang itong nagiging self-conscious, ngunit hindi mawala sa isip ni Myrrhen na may kakaiba. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadaling umalis si Beelzebub umaasang maayos ang sweater, iniwan ang kanyang nalilitong assistant. Gayunpaman, hindi na maayos ang sweater, ngayon ay isang tumpok na lang ng lana. Dinala niya ang tumpok kay Adra, ipinaliwanag na ito ay galing kay Myrrhen, at hiniling sa kanyang ayusin. Siniguro siya ni Adra at ipinagawa ito kinabukasan ng umaga. Si Myrrhen, na kinakabahan pa rin, ay gustong tanungin si Beelzebub kung may problema, ngunit kinabukasan ay bumalik ito sa kanyang karaniwang masayahing sarili, na nagpagon sa kanyang mga alalahanin. Dumating ang tagsibol sa impyerno, dala ang mga cherry blossoms. Lagi silang may flower viewing party kasama ang kanilang mga kaibigan, kaya nga naging magkaibigan sina Adra at Morrigan. Tinanong ni Myrrhen si Beelzebub kung nakadalaw na siya sa isang flower viewing party, at masaya nitong sinagot na hindi pa siya nakakapunta ngunit looking forward na siya. Si Myrrhen ang nag-organisa ng isang malaking party sa tulong ng lahat, at itinatakda ang araw. Hindi pa nakakatikim ng fried chicken si Beelzebub, kaya marami silang dinala para sa event. Parehong tuwang-tuwa sina Beelzebub at Gakan na tikman ito, at halos himatayan si Gakan sa tuwa matapos matikman ang homemade cookies ni Azazel. Sinabi ni Astaroth kay Beelzebub na kung makakahuli siya ng cherry blossom beetle bago ito dumampi sa lupa, matutupad ang kanyang hiling. Nagsimula siyang habulin ang mga salagubang sa tulong ni Myrrhen. Nakahuli ito ng isa at tinawagan siya, ngunit nang hindi niya ito makita, pumasok ang takot sa kanyang puso. Mabilis na nawala ang kanyang pag-aalala, at nagsimulang mag-isip si Myrrhen. Nang makita niya itong muli, tiniyak ni Beelzebub na maayos siya, ngunit inamin ni Myrrhen na natakot siyang baka nawala ito. Nasiyahan ang lahat sa masayang kapaligiran, na may pagmamahal na namumukadkad sa paligid kahit hindi nila lubos na napagtanto. Sinabi ni Myrrhen kay Beelzebub na babalik sila sa mga cherry blossoms bawat taon, na nagpasaya sa kanya sa pag-iisip na magkasama silang gugulin ang kawalang hanggan. At dito na nagtatapos ang kwento. Maraming salamat. Na may blonde na buhok at asul na mata na may labis na pagmamahal sa mga cute at malalambot na bagay. Maging sa kanyang panaginip, naiisip niya ang malalambot na cotton candy at mga nilalang nakahawig ng cotton balls na tinatawag na gossamers. Dapat siyang dumalo sa isang mahalagang pulong ngunit nahuli dahil sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang bagong itinalagang tagapaglingkod, si Marin, na napakamasigasig sa kanyang trabaho, ay may ganap na magkaibang imahe ng pinuno ng impyerno sa kanyang isip, isang imahe na lubhang kaiba sa tunay na Beelzebub. Nagulantang siya nang matuklasan na huli na ang kamahalan sa pulong, kaya dali-dali siyang pumunta sa silid nito at natagpuan itong natutulog na napapalibutan ng malalambot na gossamers. Naguluhan, pinanood niya habang casual itong nagising, at ipinaliwanag na gusto niyang direktang madama ang kalambutan ng mga nilalang, kaya kakaiba ang kanyang ayos ng pagtulog. Pinayuhan ni Marin si Beelzebub sa kanyang mga tungkulin at hinimok siyang maghanda para sa araw. Bagamat tila ang isang katulad ni Beelzebub ay mas gugustuhin maglaro ng mga cute na bagay buong araw, siya ay talagang masipag at nagsisikap ng husto upang mapanatili ang kanyang kaharian. Napansin ito ni Marin at ikinatuwa ang kanyang dedikasyon.
Natagpuan niya itong kaibig-ibig ngunit mabilis na naipaalaala ang kanyang pagiging isip bata, na nakakabigo sa kanya. Bagamat tila naiinis siya sa mga kalokohan nito sa realidad, naisip niya na cute ang mga ito, na nagpapakita na siya ay medyo malambot ang puso. Tumakas siya para pakalmayan ang sarili, sinasabi sa sarili na dapat mas seryoso ang kamahalan sa halip na ang dalagang tila malilimutin. Narinig siya ng ibang tao at nagkomento na talagang kakaiba at cute si Beelzebub, na ikinagalit ni Marin. Hindi niya matitiis ang sinumang magsasabi ng anumang kaina-hinala tungkol sa kanya, kahit na wala silang masamang ibig sabihin. Natanto ng lahat kung gaano niya hinahangaan at sinasamba ang kanilang pinuno. Tiniyak nila sa kanya na kahit na tila malambot si Beelzebub, sa totoo lang, siya ay lubos na nakatuon sa kanyang trabaho at hindi man lang magbaba ng tingin kapag nakapokus. Si Marin lang ang pinaghihirapan ni Beelzebub na reklaman, at ito ay dahil lang sa malalim niyang tiwala sa kanya. Ang marinig ito ay labis na ikinatuwa ni Marin, at nagsimula siyang magyabang na siya lang ang makakayanan nito. Tunay na may puso siya ng isang dalagita. Matapos ang kanyang trabaho, papunta na si Beelzebub sa kanyang silid nang pinigilan siya ni Marin at binigyan siya ng alpaca fur night sweater. Sinabi niya sa kanya na huwag matulog ng walang damit at isuot ito sa gabi, na labis na ikinatuwa niya. Nagustuhan niya ang regalo at masayang isinuot ito para sa kanya, na muling ikinapula ng mukha ni Marin. Kinabukasan, ginaisang siya ni Marin at sinimulang sabihin sa kanya ang kanyang schedule, nakasama ang mga ordinaryong gawain tulad ng pakikipagpulong sa pulisya at mga Panginoon at pagrepaso ng mga karaniwang pamamaraan. Tinanong niya kung bakit hindi sila gumagawa ng mga bagay tulad ng panunukso sa mga tao at paglihis sa kanila tulad ng dapat gawin ng mga demonyo. Ipinaliwanag niya na hindi ganoon gumagana ang mga bagay at ang kanilang ginagawa ay bahagi rin ng plano ng Diyos. Sa ngayon, sinabi niya na ang kanyang papel ay maglaro kasama ang kanyang malalambot na kaibigan dahil iyon ang plano ng Diyos para sa kanya. Dahil sa pagkaunawa na binabaluktot lang niya ang mga patakaran upang umayon, hinawakan ni Marin si Beelzebub at dinala siya upang siyasatin ang mga kapitbahayan at karaniwang mamamayan ng impyerno. Dinala lamang ni Beelzebub si Marin at dalawa pang demonyo, na ikinabahala ni Marin dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Gusto niya na mas maraming bantay si Beelzebub, ngunit tiniyak ng dalawa pang demonyo sa kanya, na sinasabing napakalakas niya. Si Beelzebub ay kanang kamay ni Satanas at buong tapang na lumaban sa digmaan. Ang mapayapa at maayos na pandemonyum ay salamat sa kanyang pamumuno. Matapos umalis si Satanas, nagkaroon ng maraming pagtatangka sa pagpatay at mga kudeta upang sakupin ang kaharian, ngunit nag-iisa si Beelzebub na tinalo ang mga suwail na demonyo at iniligtas silang lahat. Nang marinig ang tungkol sa kanyang kaluwalhatian, nagsimulang magduda si Marin sa kanyang sariling pagiging kapaki-pakinabang at nagtaka kung talagang nakakatulong ba siya sa kamahalan. Gayunpaman, pumasok ang kanyang protektibong ugali nang makita niya si Beelzebub na tumatakbo patungo sa mga hayop sa kalye at binubuli ng mga ito. Pinagsabihan niya ito, sinasabing huwag itong tatakbo nang wala sila, naguluhan sa kung gaano ito kakyot. Ngunit sa tipikal na ugali ni Beelzebub, mabilis itong naligaw, nawala sa kanyang pagiging malilimutin, na ikinatakot ni Marin. Agad siyang naghanap sa kanya sa buong kapitbahayan. Natakot siya na baka makita siya ni Marin, at natakot siya na, sa takot para sa kanyang kaligtasan, sa huli ay natagpuan niya itong napapalibutan ng ilang kadudadad-ang binata. Mabilis silang binugbog niya, ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang ang lahat at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala para sa kanya, ngunit sa susunod na sandali, idinikit ni Marin si Beelzebub sa dingding, sinasabi sa kanya na palagi siyang mag-aalala para sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Beelzebub naman ang naguluhan sa biglaang lapit at pagmamahal nito, hindi alam kung paano magre-react. Umuwi sila na sinisikap ni Beelzebub na takasan siya at ang kakaibang bagong damdamin na gumagalaw sa kanyang puso. Si Marin, nang mapagtanto ang kanyang ginawa, ay nawala sa kanyang emosyonal na pagsabog at nagsimulang humingi ng paumanhin, iniisip na galit siya. Ngunit malayo sa katotohanan iyon. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Mabilis na umatras si Beelzebub sa kanyang silid habang si Marin ay nalungkot, iniisip na nagkamali siya ng labis. Sa gayon, nagsimula ang paglalakbay ng pinuno ng impyerno, si Beelzebub,
habang sinisikap niyang maunawaan ang hindi pamilyar na damdaming ito na namumulaklak sa kanyang puso. Isa na namang karaniwang araw ng trabaho para kay Beelzebub, na napapalibutan pa rin ng mas maraming Gossamers. Si Marin ay patuloy na nag-iisip kung ano ang magagawa niya upang mas matulungan ang kamahalan, sinisisi ang sariling pagkukulang sa hindi pagiging sapat na katulong. Habang naglalakad siya ng malalim sa pag-iisip, biglang nadulas ang kanyang paa sa hagdan at nahulog siya. Maaari sana itong maging isang nakamamatay na aksidente, ngunit isang malakas at guwapong demonyo ang sumalaw sa kanya bago pa siya tumama sa lupa. Nagulat si Mary na makita ang maskuladong demonyo na nagligtas sa kanya at naisip niyang gusto niyang maging katulad nito, ang perpektong larawan ng isang may kakayahan at binatang demonyo. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay sa halip na magsalita, ginamit ng demonyo ang mga piraso ng carton na may sulat upang makipag-ugnayan. Tinanong niya si Mary ng ilang tanong tungkol sa kanyang kalagayan, tinitingnan kung ayos lang siya. Nagpasalamat si Marin sa kanya, sinabing ayos lang siya salamat sa kanyang kalusugan, at tinanong kung paano niya napaunlad ang ganoong makapangyarihang katawan at aura. Nagtanong din siya tungkol sa pagkakakilanlan ng demonyo. Tila naguluhan ang binata at tinanong kung hindi kilala ni Marin kung sino siya. Nahihiya, ipinaliwanag ni Mary na bago pa lang siya sa lugar, na naging dahilan upang tahimik